It's amazing how you can speak right through my heart without saying a word. You can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. Come on. Like come on. Cảm ơn mọi người. Mọi người. Mọi người. Mọi người. Yeah. Come on, mọi người. Correct. Okay. Parang may ano lang sipon. Come on, mọi người. Yeah. Correct. Yes. Cảm ơn mọi người. Come on, mọi người. Yeah. Okay. Can I take- Yes, yes, of course. So, you're rolling, sir? Do I say it again? Come on, mọi người. Cảm ơn mọi người. Mọi người. Cảm ơn Việt Nam. Thank you Việt Nam. Okay, okay. Cảm ơn Việt Nam. Come on, Vietnam. Come on, mọi người. Okay, Yeah, correct. okay. So see you in the screening. Thank you so much. This We're was very the first honored. time I watched a movie. I'm very Yeah, please, ready please. to watch it. Yeah. Yes, scoop na, nakakakuryente. Magsisimula na raw mag-taping si Catherine Bernardo para sa bago niyang serye. Etong scoop natin at ang kapareha. Walang iba kundi si James Reid. Ngayon na naman magsasama sa teleserye ang dalawa kaya't hindi maiwasang magtanong ang fans. May bagong love team na bang binubuo at sa gitna ng mga intriga kay Alden Richards at Kat, mas lalo uminit ang hinalang move on na nga ba ang aktres sa on-screen at baka off-screen na rin, parang hindi Ay, naman. bongga, Happy diba? naman si James kay Isa, di ba? Pero alam nyo, bagong putahe ito. Abangan Bago. po natin sa tingin ko. Ayun, pag dibadihan natin, di ba, tatanggapin kaya yan ng mga panay, di ba? Yeah, pero at least ngayon, may bagong project si James Reid. Oo. Pero ano Nakakatawa, di ba? Catherine, ito kung totoo yung kapartner, chika, ah. nasagap natin si James Reid nga at magsisimula na raw ang lokasyon, ang taping daw sa ibang bansa. Canada ba? Basta wala pang sinasabi Wala ko sa pang ang bansa. sinasabi. Galing lang Canada yung Correct. yung Hello Love Again, di ba? Sila At this year daw ipapalabas. This year daw ipapalabas. Tama. Teka lang, no. Nawala ka. Nawala Dahil daw. nag-usap tayo, tapos papalabas. Go. This year daw ipapalabas. Parang somewhere in November daw ipapalabas. Sayang, bago na. Tapos, sabing ganon, yung Elena na kanyang pelikula ay mukhang hindi matutuloy ipalabas this year. Mukhang hindi matutuloy, Yes. Pero Kasi alam may mo, mga malaking muka. tulong sa career ni James Reid Yes! ang teleserye niyan, sa totoo lang. Correct. Malaking tulong din na eto si Katinang kapartner yun na first time in the history of Philippine television na magsasama ang jacket. Pero may mga nagtatanong Ano kasi ang yung James Cut? kasi may balita din before na dahil wala na rin namang kapareha si Enrique Hill, 'di ba? Gusto rin nilang ipareha si Enrique Hill kay Catherine. So bakit kaya si James Reid ang napili? Yung Parang pagdedebatehan natin. Mataba daw kasi si Enrique Hill. Charot lang. Oo, Charot wala naman 'yun, kaya naman magpapalabas. Oh, charot lang yan. Yun. Kaya, at saka mahusay din naman si Enrique. Ay, Kaya oo. lang, syempre, siguro gusto ng management, siguro may mga reason din sila bakit. Pero di ba, ano ba huling serie nito, James Ni- Reid? James yung Reid. kanya pa ni Janine, ano may babae? Nadine! Di ba? Ang tagal na, di ba? Tapos ito, balik na yung serie, tapos na-partner niya pa, bonggang-bongga si Catherine, di ba? Correct. Abangan natin ang mga susunod na balita kung confirm na nga ba yan. Hello Kathleen fans! Narinig ninyo mga kasombrero sa pasample si Pops Alden doon sa The NAF, no? It's amazing how you... Nagpasample din ako dito, no? So, kidding aside mga kasombrero, ayun nga, no? Tapos nag-learn siya ng cute... ang cute naman, no? Kasi nag-learn din siya ng language ng Vietnamese mga kasombrero na para sabi niya parang may sipon. Parang ang cute na medyo nakakatawa yung kanilang language mga kasos. Pero syempre no, kasi yun ang lingwahe sa kanila. So normal yun para sa kanila. Para sa atin naman ay nakakatawa. And sa atin naman minsan nakakatawa rin sa kanila, no. Parang ganoon lang din mga kasos. Pero nakakatawa na parang you're learning other people's languages mga kasombreros. So ang cute-cute ni Pops Alden, lalo dito sa hinarana niya yung yung mga tao dun sa The NAF mga kasombreros.
So parang press ko, no, ewan ko lang kung ano nang plano ni Pops Alden, kung bukas ba aalis na siya papuntang London and so on kasi ang haba ng biyahe mga kasambreros. And then yun nga, no, yung kay Ma'am Catherine at saka James Reid mga kasambreros, kung narinig ninyo ay parang tuloy na nga ito mga kasos. Para sa akin, magpapasalamat ako kahit na hindi si Sir Alden yung kanyang parang partner niya mga kasambreros, kasi yung Don Bell nga, 'di ba, pina-partner sila sa ibang partner mga kasambreros, ibang artista. So mas okay na to kaysa kaya Sir Daniel Padilla mga kasambreros. So ito si James Reid, wag po nating parang kasi may girlfriend na po ito, no, sa tunay na buhay na si Ma'am Isa Pressman mga kasambreros, na kapatid ni Ma'am Yasi Pressman. So kung magtatrabaho sila, so that's fine mga kasambreros, no. Pero wala pa namang balita kasi sa dito sa ABS-CBN, kapag sina Sir MJ Felipe na talaga ang mag-confirm, ay doon na tayo maniniwala talaga. Pero kung confirm man ito, ay dito parang sasabi rin kasi na dito na parang nasagap lang din nila na kwento mga kasambreros, no, ng Marisol Academy sa TNT, sa TNT Abante mga kasambreros, sa DWAR 1494. So kung parang kahit na sinasabi na this year ipapalabas ito, ay hindi pa naman konfirmado, pero mag-aabang tayo ng confirmation from ABS-CBN talaga, no, para confirm parang legit mga kasambreros na yun na nga yun mga kasambreros, kasi yun naman talaga, no, parang kahit na magsabi yung mga although, no, may mga times na nagkakatotoo talaga mga kasambreros kapag sinabi ng mga radio station or kahit na dito, no, minsan na naniniwala ako ng mga nila, pero kapag ABS-CBN na talaga yung nag-confirm, ay mas maniniwala na ako mga kasambreros, ha. At saka syempre, no, sila yung may franchise or may talaga, may hawak kay Ma'am Catherine. And then ito, nag-share si Pops Alden, no, ng kanyang mga dito mga pictures din doon sa Danaf pa. Philippines represent mga kasambreros. So kanyang Instagram story mga kasambreros. So Asian hanggang July 5 doon mga kasambreros ang Danaf. Pero si Pops Alden, hindi ko lang alam kung maging present pa siya today or hanggang bukas mga kasambreros, kasi July 5 ang London Barrio Fiesta. And then ito, sobrang kulit ito mga kasambreros, kasi parang in-edit din na may little version na parang anak si Pops Alden mga kasambreros. So hindi ko kay Ma'am Catherine meron yon, pero nawala, hindi ko na save mga kasambreros, pero yan dito, isasali ko sa susunod mga kasambreros. So ang cute lang kasi parang AI generated siya, pero parang makatotohanan talaga. And then ito, picture taking of course ng mga yung mga organizers ng Danaf mga kasambreros doon. So ang tangkad pa ni Pops Alden, no, kahit na may mga matatangkad dito, ay mas matangkad pa rin, siguro mga nasa 6 footer na ito si Pops Alden, kasi nga siguro 1 inch yung heels ng kanyang sapatos, tapos 5'11" pa yung height niya. So talagang matangkad talaga ang yung Pops Alden. So cute lang talaga yung mukha niya, pero pag nilapitan mo ay matangkad pala mga kasambreros, no. So ayun po. And then ito si Miss Nate Gonzaga, kakashare lang niya kagabi, no, ng mga pictures na kuha niya mismo doon sa 75 or 75th anniversary ng GMA nga mga kasambreros. So napansin ko talaga, akala ko black yung suot niya dati. So navy blue pala ito mga kasambreros, so yung kanyang damit, or dark blue mga kasambreros, and then red nga yung ang kulit niya dito, may mga pasiga-siga pa siya ng mata, may dito, may dilat-dilat ng mata mga kasambreros. Huwag mo akong insultuhin Pops Alden kasi dilat na nga yung mata ko. Hindi, joke lamang po. So yun po mga kasambreros. Nakakatuwa. So yun po mga kasambreros, so sobrang ang napansin ko talaga dark blue, no, which is parang yun nga, no, yung kulay talaga ng Catherine ay brown, black, and then blue mga kasambreros, at saka white, no, yun parang domination sa kanilang color
theme mga kasembreros. And then ito, sobrang kulit ito. Ito yung full parang mahabang version no nung sumayaw si Pops Alden mga kasembreros kasama si Michael V dun nga sa 75th anniversary ng GMA. Kasi wala akong parang 1 second or 2 seconds lang yata yung na-upload ko nung nakaraan. So ito pala, dance number pala nila ito mga kasembreros sa doon sa anniversary. Parang intermission number nila. Grabe na all in one talaga Sir Alden, kahit na may sakit pa yan partida, pero talagang go na go pa rin ang inyong box office king, phenomenal box office king mga kasembreros. So ayun po no. Talagang parang yung commitment niya talaga ay subok na mga kasembreros. Alright, so yan lang actually no sa ating countdown items. Today po ay July 3, 2025. Alam kong holiday sa US bukas sa Amerika kasi holiday or Independence Day ng Amerika or USA bukas mga kasembreros. So pag nasa call center ka, holiday talaga yan mga kasembreros no. And then sa Amerika of course. So ngayon po ay Thursday mga kasembreros no. July 3. Sana po ay pangin po natin ang Word of God and isang pinagpalang araw po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito ang title, Mga Luha sa Bote. Psalm 56 verse 8, You, referring to God, number my wanderings. Put my tears into your bottle. Are they not in your book? Napakaganda nito mga kasembreros. Alam kong bihira natin ito mapansin, no? Kasi ang Book of Psalms ang may pinakamaraming chapters sa lahat ng libro sa Biblia with 150 chapters lahat mga kasembreros. So napakalalim ito and nakaka-touch ito mga kasembreros kasi nilalagay pala sa bote ng ating Panginoon ng ating mga luha. So yung mga luhang ito sa luha natin kapag namamatayan, kapag tayo ay nalulungkot, kapag tears of joy, no? So, lahat ng uri ng luha na nagmumula sa ating mata mga kasembreros. So kung kaya kapag tayo po ay nananalangin, it's also maraming kasing benefits ang pagluha eh. Una, sa physical natin ay nakiklense no or nalilinis yung ating mga eyelids, yung ating part ng ating mga mata mga kasombrero sa loob. So nalilinis po siya. But I'm not saying na most of the time luluha tayo at saka iiyak mga kasombrero, hindi po ganun. So kapag tayo nananalangin, no, kapag tayo po ay overwhelmed by the Holy Spirit or talagang nadadala tayo ba? So ganun mga kasombrero sa ating panalangin sa ating kwarto, sa ating prayer room for example, kapag nadadala tayo ay ang Diyos natin ay actually attracted no sa mga taong mapagpakumbaba at umiiyak sa kanya mga kasombreros. And sabi nga niya no, the Lord is close to the brokenhearted mga kasombreros kapag nag-cry out tayo sa kanya. Tapos may luha pa na dala mga kasombreros ay it's also one way of attracting God mga kasombreros. Ang Psalm 56 verse 8 touches deeply on the theme of God's care and concern for us. Care and concern talaga mga kasombreros. Sino ba naman sa atin dito sa mundong itong kukolekta ng luha mga kasombreros, diba? So wala. So tayong sa heaven lamang yan, sa bodega, sa langit mga kasombreros kung nakolekta ang ating mga luha. Grabe no? Alam nyo, napaka-amazing nito. Sometimes na-speechless ako at saka yung mga words ko, kahit na superlative degree na ang description sa mapasa yung level ba yung degree na sa superlative degree na kahit ni-multiply natin ng 100 times 100 times added to 100 times mga kasombreros, hindi pa rin kakasya no sa kadakila at saka kamangha-mangha, ka-wonderful at saka ka-amazing ang Panginoon natin. So, sino sa mundong ito ang baliw na kukolekta at iipunin ng kanyang mga luha mga kasombreros? Siguro weirdo no ang gagawa nun mga kasombreros kasi iyak yun no. So, parang hindi naman importante sa atin kung ilang